Tayo po ba ay malakas? Amen! Nagtinig ko nga sa pagsabi ko ng amen, talaga nakikita ko yung kalakasan ng Panginoon. Kasi kung mahina tayo, especially ang ating pang-spiritual na pamumuhay, hindi natin masasabi yung amen pagdating sa tungkol sa Panginoon. Amen? Amen. Thank you, Lord. Tunay nga, kulang pa ang mga salitang lalabas sa ating mga bibig upang maibigay natin ang kabuoang pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Ngayon po ang araw na ito ay napaka-importanting bagay sa bawat isa. Amen. Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa araw na ito, God. Salamat po sa inyong kadakilaan sa bawat isa sa amin. Gaya na nga po ng aming inawit, you are a good, good Father. Wala pong makakapantay sa inyo, Panginoon. Ikaw ang nag-iisang Ama namin na nagbigay ng purong pagmamahal. Pagmamahal na hindi nagbabago kailanman. Lord, maraming salamat po. Ano man pong sitwasyon kami andon, ito man po hindi maganda o maganda, nararamdaman po namin ang iyong dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ama, salamat po. At sa iyong mensahe ngayon sa pamamagitan ko po, Lord God, gawin mo akong isang, Lord, daluyan, Panginoon, upang maibahagi ko po ang mensahe ko ngayong umaga tungkol po sa mga fathers dito sa mundo. Ama, maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Ano po yung, alam natin, ano po yung sineselebrate ngayon? Father's Day. Amen. Alam niyo po, actually, ang unang-unang sinelebrate ay ang Mother's Day. Hindi naman po natin sasabihin marami nagprotesta, kaya ginawa ang Father's Day. Pero meron pong nagsuggest na, bakit sineselebrate natin ang Mother's Day? Ang Father's Day hindi natin isineselebrate. Eh kung tutuusin nga po, wala po tayo dito kung wala ang ating mga ama. Sino po ang walang ama dito? Oo, patay na. Pero pinanganak ka dahil sa tatay mo. Hindi naman pwedeng. Di ba? Amen. Talaga pong, kaya sabi nila, celebrate naman natin ang Father's Day. Amen. Kasi ang laki po nung, kung wala po ang ama, wala po tayo. Amen. Meron lang po akong papakitang video. At I believe na ang bawat puso natin ay makantik pag nakita po natin. Tunay nga po, napakalaki ng responsibilidad ng isang When this cute little girl was told her dad would finally be coming home after months of being away, she stood by this door and patiently waited for him. And when he finally opened the door, the way she reacted will melt your heart. Her busy dad needed to work and barely spent time at home. But he says this Amen. heartwarming interaction made him realize he was Praise God. missing out on precious Napanood po moments. natin. Yeah, she's so proud of her dad. Excited siya. Siguro nakita, na ano po ito, siguro mga 1 week or 1 month na hindi niya nakikita ang kanyang tatay. Nung makita niya, nakita natin yung excitement dun sa bata, di ba? Yung bang, di ba tayo pag excited talaga, naalala ko po nung sinurpresa kami nila Pablo, Pastor Pablo, hindi ko alam kung natatawa ko, iiyak ako. Nung dumating ang tatay niya, natatawa siya pero naiiyak siya. Alam niyo po, talagang, tanong ko lang po, nung mga bata pa tayo, na-excite ba tayo sa ating mga apang? O pagka may pasalubong lang tayo, Daddy! Asa ng pasalubong?
Di ba? Minsan ganun tayo pagka mga bata. Pero natatandaan ko po nung ako'y bata pa. Yabag pa lang po ng tatay ko, alam ko na. Kaya dapat po na i-celebrate nga natin ang ating ama. Kaya dahil ang ama po ay napakalaki ng kanyang responsibilidad. Di ba? Napakalaki. I consider it one of the toughest jobs in the world. Lalo na po yung mga ulirang ama. Sabi nga, someone once said, it takes a few seconds to father a child, but a lifetime to be a father. Kanina, ito po yung pagkakain. Sabi ko, bakit segundo lang? Magiging tatay na siya. To father a child. Kanina nagtanong ako, alam niyo naman po si Pastor Morgan, magmula nung siya'y magkaroon ng cardiac arrest kung tawagin natin, na talagang massive heart attack. Natuto na po si Pastor Morgan na mag-research sa mga health. Pati yung panganganak ng babae, na-research niya na po. Ako mismo na siyang nanganganak, hindi ko po alam ang proseso bago anak. But praise God, meron po ako napapagtanungan. Kasi po, sabi nga, ano ba ang father? Sino ba ang father? Alam niyo po, pagka ang sperm at ng lalaki at egg ng babae ay nag-unite, at lalo po kung ito'y active at healthy, ito po ay magbubunga ng isang fetus. Fetus muna. Di ba bata? Kasi, magugulat ka na lang. Umpisa pa lang may nagmamarites na biglang lumaki. Fetus pa lang. Di ba? Hanggang sa ito'y lumaki. At paglabas ay isang bata. At siya ay matatawag na ama. Dahil sa kanya yung sperm, sa kanya nanggaling ang sperm, at dun sa babae nanggaling ang egg. So matatawag natin ama. Meron lang po ako ulit ipapakita na isang video. Kasi po gusto ko po makita natin, malaman po natin, ano ba ang difference between a father and a dad? Or lifetime dad? Because you got a lot of videos. That's pretty nice. The guy that was taking the videos, that your dad? Yeah. Do you love him? Yeah. Why could I not love him? Let me ask you something. Is that him over there In the corner? in the corner? Yeah. Yeah, that's him. So you have a really nice father and you love him. Not a father, but the dad. There is a direct, distinct difference. Amen. Anybody can be a father. It takes a special man to be a dad. Yes. Any man can be a father, but it takes someone special to be a dad. Amen. Amen. And any man can father a child, but being a dad takes a lifetime. Father plays a role in every child's life that cannot be filled by others. Napakalaki po ng role ng isang ama sa isang bata na walang sino man ang pwedeng pumalit. Sabi ko nga, ang father, matatawag nating tatay, hindi lamang na siya yung sperm niya ang ginamit. Ang tatay, pwede siyang mag-attack. Halimbawa, may inadapt na bata. At talagang ginampanan niya ang role ng isang ama. Siya ay isang ama. Natutuwa nga po ako. Kilala niyo naman yung Miss Philippines Universe ngayon, si Chelsea Manalo. Alam niyo po, pag i-interviewin siya, kasi nakita natin yung itsura niya. And it's impossible na yung sperm na ginamit sa nanay niya, sa stepdad niya. Kasi magkaiba. Pero she is so proud to say na, my dad. Kasi naranasan niya, na-experience niya, yung kanyang paglaki, ang stepdad niya ang kasakasama niya. Ang stepdad niya ang nagpo-provide ng pangangailangan niya. Kaya gano'n na lang siya ka-proud. Kasi meron time, di ba, pagka may stepdad ka, parang hindi mo masabing,
yung stepdad ko, kasi hindi mo na-experience eh. Kaya nga ang tatay hindi lamang dahil ginamit mo yung sperm na nanggaling sa isang lalaki, kundi yung ginampanan mo ang role ng isang ama dito sa lupa. Amen? The role can have a large impact on a child and help shape him or her into the person they become. Father is a biological term, pero ang dad is a real father. Pwede kang gamitin dito sa mundo, pero paglabas ng anak mo, iniwan mo na. Kinaila mo pa. Father ka, anak ka ng batang niluwal, pero hindi ka naging ama, hindi ka naging dad. Hindi mo na gawa yung role mo bilang dad. Sabi nga dito, it takes a real commitment to be a dad. While father might not, di ba, ang tatay talagang it's a real commitment. Pero merong mga tatay din na hindi nila nakikita yung kanilang anak regularly. Hindi ko alam kung saan nagpupunta. Di ba? Siguro alam nyo na rin. Mamaya natin pag-usapan yun. It's part of God's strategy together with the mother. Alam niyo po, strategy ng ating Panginoon na ang ama kasama ang kanyang asawa in creating an environment of love, acceptance, belief, and security. Kaya nga nung create ng Panginoon si Adam, sinabi niya, kailangan niya ng isang babae. At doon ay ginawa niya si Eve. Diba, sa tadyang. At talagang makikita natin na napakalaki ng role ng isang ina, pero hindi magiging maganda ang isang tahanan kung walang isang ama. Sabi nga nila, hindi naman kailangan ng ama. Kasi ang tatay, ang nanay, nakakapagtrabaho na, nakakapag-alaga pa. Pero hindi po totoo yun. Napaka-importante po ng isang tatay sa isang pamilya. Kaya nga, many would say that the role of the father is not really necessary. But research shows over and over again that when a father is present and bringing a positive influence in a child's life, there is an increase in self-esteem, greater discipline and respect, and preparation for the real world. Tunay po pagka merong isang ama, kumpleto ang pamilya, di ba makikita mo yung bata, very confident siya. Yung self-esteem niya nag-i-increase. Tapos nakikita natin dahil merong isang ama na siyang nag-guide sa kanya, makikita natin na disiplina yung mga disiplinado yung mga bata. Pero meron din tayo nakikita, minsan na-spoil din ng mga bata. Pero kung talagang titignan po natin, napaka-importante ng role ng isang ama sa isang tahanan. A father is called to be a caretaker, trainer, an example to the next generation in his home and community. It is powerful, maybe the most powerful responsibility a father will ever have. What father does will impact generations to come. Totoo po. Napaka-importante. Huwag po natin, kahit minsan pag napagalitan tayo, parang isip natin na gano'n na lang ang ginagawa ng ama natin pag pinapagalitan tayo. Naalala ko po ang tatay ko, kaya hindi ko po inisip yun dahil pagka ang tatay ko, pinagalitan kami, may kasunod yun na bibigyan ka ng pera, bibilang ka. Meron bang nakahandang pabuya, huwag ka lang magpagalit sa kanya. Pero ang tatay ko po, hindi ko naman po sasabihin perfect ang aking tatay dahil meron din po siyang ginawa na minsan sumakabilang bahay, pero nakita doon po namin, bumalik din po kagad siya sa kanyang bahay. Amen. Kaya, at nakikita po natin na maraming mga kabataan ngayon na walang tatay, pero minsan, mas masakit kung ang tatay mo, kasama mo nga, pero very abusive naman. Di ba? Na walang ginawa, kundi bigyan ka ng sakit ng ulo kahit wala kang ginagawa, talagang makikita mo kung paano yung walang pakialam sa buhay ng kanyang mga anak.
sa buhay ng kanyang pamilya. Andun lang, pinagsisilbihan pa ang mga anak. Imbis na siya ang magsuserve, magtatrabaho para sa kanyang pamilya. Pero siya pa yung pinagsisilbihan at talaga nakikita mo kung magbugbog ng kanyang anak. Our children learn by watching us and they will become the type of persons that we were. Talaga, tinitingnan ng, kasi tayo yung example ng mga anak natin, di ba? Kung nakikitang ikaw ay isang talagang ulirang ama, paglaki ng anak mo, naniniwala ako, na magiging uliran din siya kama para sa kanyang pamilya. Train, sabi nga sa Proverbs 22:6, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. And through the scripture, marami po tayo makikita mga scriptures sa Biblia tungkol sa mga anak, tungkol sa ama at para sa mga anak kung paano po nilang palakihin. And it should reflect something of the Father's heart of God for His children. In gently teaching and correcting us, God sets a foundation for parenting and we would do well to hold on His word. So tignan po natin ang Proverbs 4 verses 1 to 9. Pwede mo sabay-sabay po natin basahin para magising po tayo, madinig natin yung salita ng Panginoon. 1, 2, 3. Hear, O sons, a father instruction, and be attentive that you may gain full insight for others. Amen. Amen. He taught me and said to me, let your heart hold fast my words. Keep my commandments and live. Get wisdom, get insight. Do not forget and do not turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, and she will keep you love. She will exalt you. She will honor you if you embrace her. She will place on your head a graceful garland. She will bestow on you a beautiful crown. Praise God. At sa Proverbs 23:24. The father of a righteous child has great joy. A man who fathers a wise son rejoices in him. Sa Tagalog, ang ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan. Pinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. Sabihin, ang Diyos ay hindi nagkulang sa mga pamamaraan kung paano maging isang ama. Maraming verses na sinabi sa Biblia at ang mga, sabi nga, God is perfect in all of His ways. Kung susundin natin ang mga salitang binibigay ng Panginoon sa bawat ama at sa mga bawat anak, I believe na magiging perfect ang pamamaraan natin, ang pamamaraan ng isang ama. We should be very careful for having a dad that loves us. Totoo po, sa mga kapatiran na nandito ngayon, let's not take for granted yung mga pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kung hindi man nangyari na hindi sila naging ulirang ama, praise God at ginamit sila ng Panginoon upang tayo ay lumabas dito sa mundo. Amen? Sabi nga, even before the foundation of the world, God has chosen us. Kung naniniwala ako na pagdating ng panahon, itutuwid sila ng Panginoon. Kaya huwag tayong manghinawa na manalangin sa mga ama natin na hindi naging ulirang ama sa bawat isa. At doon sa mga kapatid, ako po, wala na rin po akong tatay. Marami po sa atin ang mga naulila na ng ama o nawala ng ama sa iba-ibang pamamaraan. Nawala ang ating ama, namatay siya dahil sa isang kadahilanan, siguro nagkasakit o sa aksidente. Meron namang ama na iniwan tayo dahil, yun ang sinasabi ko, sumakabilang bahay. Kaya minsan sabi nga ang daling manligaw, ang daling magpakasal, ang daling mag-anak, pero ang hirap mag-alaga.
Kasi konting kibot lang at nabaling sa iba ang kanyang paningin dahil mas maganda to, mas sexy, mas hindi nababayan ng katawan, mas bata. Ayun na. Kaya tayo mga ama, maging aware tayo. Yung mga pagtingin-tingin sa mga gandang babae. Iwasan natin, ay wala palang ama dyan, mga ama. Ano po, ate? Kasi po minsan ang kalaban, akala nyo very subtle kumilos ang satanas eh. Especially pag nakikita maganda yung pamilya mo. Kaya dapat maging aware tayo. Pag may nakita kayong magandang babae, isipin nyo na lang, mas maganda asawa ko dyan. Diba? Mas mabait ang asawa ko dyan. Mas nag-aalaga ang asawa ko ng mga anak niya. Yun na lang, parang wala na tayong diba? Praise God. Pero ang mga asawa, ang mga amang nasa ito ngayon, mabait na. Dito pala hindi. Hindi. Basta ako nakakasigurado ako mabait ang asawa. Ewan ko sa inyo. Kayo. Kaya, pero yung mga wala ng nanay, o kaya ang mga husband na wala na sa kabilang bahay, wag po tayong malungkot. Hindi? Sabi nga ni Catherine, paglalaban ko, akin siya. Kung sa tagal na siya ay nasa kabilang bahay, pagbalik ko, akin siya. In Jesus' name. Amen. Huwag sa sariling lakas, kundi sa lakas ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga po, huwag tayong malungkot dahil meron tayong we have our Heavenly Father na patuloy na nagmamahal sa atin. Ama sa langit na hindi tayo iniiwanan, hindi tayo pinababayaan. Sabi nga, a father to the fatherless. Sabi ng sa Psalm 68:5, it says, a father to the fatherless, a defender of widows is God in His holy dwelling. At alam natin, ang ating Diyos, ang ating Ama, He is perfect in all of His ways. Na nagpromesa na He will never leave us, who will never mess up, whom we can trust completely. Siya lang ang ating Ama sa langit na pamibigay natin ang buong pagtitiwala. Siyempre, ginagamit din ang ating mga asawa dito sa mundo. Kaya yung mga walang tatay, huwag na po tayong malungkot. Sabi nga sa kantang, huwag nang, huwag nang malungkot, oh praise the Lord. Diba? Sinasabi nila, ang ama, parang sa mga anak lang. Diba? Pero to be a great father, we first must be a great husband. Alam nyo, sabi ko yung mga ama, mapapamahal lalo sa inyo ang mga anak nyo kung mamahalin nyo muna ang inyong asawa. Amen. Agree ba kayo? Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya mahal na mahal ng mga anak ko ang daddy nila eh. Kasi, mahal ako. Diba? Praise the Lord. Sabi nga sa Ephesians 5:21-33, submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit to your husband as to the Lord. Amen. Merong binabaliktad dito, husband, submit to your wives. Mali po yun. May nadidinig po ako dito. Lagi kong sinasabi. Pero ngayon po, nag-iba na rin. Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, His body, of which He is the Savior. Now as the church submits to Christ, she also wives should submit to their husbands and everything. Oh, listen mga husbands ha. Husbands, love your wives. Ayun yun ang tamang sinasabi lang ng isang kasama natin. Kilala niyo yun, di ba? Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her. Alam niyo po, minsan,
Sa isang tahanan, napakaganda ng samahan dahil nakikita po natin na ang Diyos ang siyang sentro. Pero minsan dumadating pa din sa isang tahanan, sa isang pamilya yung disappointment, di ba? Meron na po dito isang magandang example. Babalik po natin ulit, sabi nga ito'y parang lagi na lang itong ginagawa example, yung prodigal son. Alam ko po na alam nyo na ang story ng ng prodigal son. At nung sabi ni, the boy comes to himself and heads home. Kasi bakit po siya umuwi? Unang-una po, kinuha niya po yung mana niya. Hindi pa namamatay ang kanyang tatay. Kinuha niya na yung mana niya. Para lumayo siya. Magpaka-sarap, yung enjoy niya lahat. Ngayon dumating ang time na nawala na siya. Wala na siya. Talagang wala nang natira sa manang binigay sa kanya ng kanyang ama. Kaya bumalik siya. Basahin ko lang po ito. The boy comes to himself and heads home. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Papunta siya, lumalakad siyang pauwi. Pero ang ama, tumatakbo na para salubungin ang kanyang anak. He ran to meet him with open arms. The boy came walking, but the father kept running. His love had been tough enough to release him, and now it was tender enough to receive him. The boy begins his speech, but he never gets to give it. The father is full of forgiveness. We see him with open arms. There were no crossed arms. Walang ganun. Open arms na sinalubong ng ama ang kanyang anak. No pointed fingers, no clenched fist. Kasi tayo bilang tao, tayo mga may buhay ni Kristo, hindi na tayo yung tao lang naman ako eh. May buhay na tayo ng ating Panginoon. So we are now supernatural beings. Diba? There was no cross-examination or where he'd been, nor were there any I told you so. There were simply open arms. Kasi ang tao minsan dumarating kahit mga Kristiyano tayo, pag nakita nagkasala ang anak, lumayo at bumalik, talagang titignan ka muna. Bakit ka bumalik? Wala ka ng pera, no? Diba? Pero ang ating ama, hindi. One of the beautiful things of this story is that not only did the father receive him and forgive him, but he did not hold a grudge. Kasi tayo, hahanap pa tayo ng pruweba, nagbago ka na ba? Diba? Ganun yung mga ugali ng isang ama. He could have said, welcome home. I'll forgive you, but you got a lot of proving to do. Patatawanan kita, pero makita mo nagbago ka. Baka mamaya papapasukin kita dito, gagawin mo na naman yung mga ginawa mong hindi tama. We're not talking about the boy here. Hindi natin pinag-uusapan yung prodigal son na yun na bumalik. Upang bumalik siya na rebelde pa rin. Hindi siya bumalik para sabihin na wala na akong pera eh, bumalik na ako. Kaya andito, tatay ko naman kayo. Hindi. Bumalik siya na talagang mayroong repentance heart. This boy regretted this deed. Talaga nagsisi siya sa mga ginawa niya. He came to himself and said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? Naisip niya na ilan ang servants ng kanyang ama na talagang sagana na siyang anak. Ito, nagugutom dahil sa ginawa niya. Next, he took responsibility and blamed himself for his action. He was prepared to say, Father, I have sinned against heaven and before you. Next, he acknowledged his father's right to be displeased with him. He says, I'm no longer worthy to be called your son. Then he resolved to sin no more. The scripture goes on to say that he arose and came to his father. In verse 17, he changed his mind.
The result was in verse 18 and 19, he changed his heart. Amen. And in verse 20, his actions were changed. This is the way to repentance. Sabihin, babaguhin ang puso mo at ang susunod ay yung action mo na babaguhin. Kasi hindi pwedeng magbago ang action mo, pero ang puso mo hindi nagbabago. Plastic yun. O rokan yun. Hindi Tupperware kasi Tupperware medyo mahal kasi. It begins with a change of attitude. Yung sa heart mo and then at susunod ay yung action mo. Which always results in a change of affection, which then results in a change of action. He arose and came to his father. Alam niyo po, dito po natin makikita yung picture ng isang mapagmahal na ama. Amen? We see him with open arms receiving his son. Some relationships are strained because some will not accept the offending person's repentance. Naalala ko po noon, hindi pa po gumawa ng kasalanan si Pastor Paulo noon. Nung elementary po siya, nagpaalam po na pupunta dun sa classmates niya at pinayagan po naman, lalaki naman ganyan. So, meron po kaming usapan na sa ganitong oras babalik siya. Nung oras na hindi dumadating, talagang grabe. Wala po siyang ginawa. Tapos ako po, ganun pala, pagka ang anak mo hindi pa dumadating, parang minsan hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo Kaya maraming mga ina na kapag yung anak nila ay nawawala na hindi na nakikita, nasisiraan talaga ng bait. Ngayon, nung dumating siya, talagang ganun na lang yung ano po na hindi ka na magtatanong. Hindi ka na magtatanong, saan ka galing? Bakit ganito ka? Bakit ganyan ka? Yung galit ka. Ngayon, itong istorya ng prodigal son, nakita natin nagkasala. Di wala man lang siyang sinabi. Bakit? Hindi man lang tinuturo-turo ng ganyang anak niya, kundi open arms na tinanggap ng kanyang tatay. Here we see a beautiful picture of our Heavenly Father. At ito din ang dapat makita sa isang ama dito sa lupa. Amen. Sabi nga kailangan hindi nagkulang ang Panginoon sa kanyang salita kung paano magiging magandang ehemplo ang ama natin dito sa lupa. How thankful we are that God does not deal with us according to our sin, but according to His tender mercy when we come home to Him in genuine repentance. Meron na pong modelo. Wala na po tayong masasabi pa mga ama. Dahil meron tayong modelo ang ating Diyos sa langit. Amen? The most notable characteristic of, ito po yung pinakamagandang characteristic ng isang ama dun sa nangyari sa prodigal son. Yung pong presensya niya. Kasi, yung pong nung bumalik po ang prodigal son, andun po kagad ang presensya ng Panginoon. Diba? Yung iba talagang tatalikuran ka kahit ama mo. Kaya nagkasala ka Grabe yung kasalanan ginawa mo. Hindi papatay ang ama mo, kinuha mo na yung mana mo at nilustay mo. And then babalik ka. Diba? Napakasakit yun sa isang ama. Pero hindi nag-alintana yung ama na salubungin siya. Here was a dad who reminds us on this Father's Day the importance of keeping things in perspective. Once the party began, di ba nung pagbalik niya, nagpa-party ang ama, nagkatay ng potted calf. Ngayon, yung isang anak na hindi man lang nilalayuan ng kanyang ama, andun lagi siya kasama ang kanyang ama, nagselos. Kaya ang nangyari, lumabas siya, hindi siya bumalik dun sa party. Kaya ang ginawa ng ama, lumabas siya at kinausap niya yung kanyang anak. The party is going on and the festivities are at a high point. But where is Dad?
he is outside with an open heart, assuring the wounded older son. Ito yung kapatid na nagselos. Assuring of three important things. His abiding presence. Sabi ni Father sa kanya, Son, you are with me. Diba, magkasama tayo lagi. At ito yung pangalawa, he was assuring him of his abundance provision. Diba, sabi ko sa iyo, all that I have is yours. And with an open heart, he also was assuring him of his own achieved purpose. Yung kapatid mo bumalik, he was dead, and he's alive again, and he's alive again. Was lost and is found. Nakita po natin doon yung assurance na ibinigay ng Panginoon doon sa nagtatampong na. Sabi niya, hindi siya naging unfair. Kasi meron tayo mga pamilya may favoritism, di ba? Pero ang ama, kahit lumayo yung isang nag-ano siya, hindi naman pagiging favorite niya yung prodigal son eh. Anak niya yun eh. Tinanggap niya. Ito namang nagsiselos na kapatid, anak niya, pinaliwanag niya sa kanyang anak na lagi tayong magkasama. At kung ano yung meron ako, meron ka. Minsan ang nangyayari kasi, nababalik, minsan, ang pinapanigan natin yung kasama mo lagi. Di ba? Minsan, yung nag-lose tayo ng pera mo, wala na. Pero ang ama, naging balanse siya eh. Tinanggap niya yung nawawala niyang anak dahil bumalik sa kanya. Nag-repent, humingi ng tawad, inamin ko ano yung mga ugat, mga ginawa niya hindi maganda. Itong isang anak naman na nagtatampo, hindi niya pinabayaan na yung presensya niya ay hindi ma-feel ng dalawa niyang anak. Kasi ang nangyayari minsan, doon sa nagselos, di ba? Nagseselos ka, magkasama naman tayo. Yung manggalit, pero siya, inassure ng Panginoon kung ano yung meron siya. At doon sa nawawala, pinaganda niya. Kaya huwag ka nang, what is important is that your presence. Nagpo-provide ka nga sa pamilya mo. Pero, hindi masyadong malimit ang presensya mo na nakikita ng mga anak mo, ng pamilya mo. Hindi natin alam. We do not know the story ends, di ba? Sino nakakaalam ng istorya ng prodigal son? Ano ba yung nangyari? Pumasok ba yung isang anak sa party at nag-party? Sigurado kayo, hindi yung sinabi doon eh. Sinabi ba doon na pumasok? Did the older boy go into the party? Did he remain outside? Hindi natin alam. We simply do not know. Hindi natin alam. Hindi nakalagay doon eh. Perhaps the Lord Jesus left the issue shrouded in silence so that you could complete the story today. Kasi minsan nangyayari yan sa isang buhay ng isang pamilya. Isa nagkasala, isa hindi naman. Pero ang hindi magandang ginawa ay yung nagselos dahil tinanggap yung nawala. Minsan nangyayari yun. Sa buhay natin, makikita natin ano ba ang naging resulta kung magiging balanse tayo sa mga anak natin. Di ba? Yung bang tao, yung bang anak na hindi humiwalay sa ama, tatanggapin din yung kapatid niya. Di ba? Yun ang nakita ko dito eh. Kasi hindi natin alam. Hindi tinapos yung istorya kung nakipag-party din yung batang hindi nag-iwan sa kanyang ama. Fathers should be like the dad we find in Luke 15. Here was a man with an open hand. He was wise enough to know that the way to keep his kids when they mature is to let them go. Ito yung ano ng ama, nung magpaalam sa kanya yung humingi ng mana yung kanyang anak. Hindi niya pinigilan, di ba? Hindi niya hindi niya sinabi, bakit? Patay na ba ako para ibigay ko sa iyo yung mana mo? Di ba hindi niya sinabi, binigyan niya. He was wise enough to know that the way to keep his kids when they mature is to let them go. May mga amang ganyan. Here was a man with open arms. He was always ready to make a way for new beginning. Here was a father with an open heart.
He was transparent and encouraging and blessed his son with his presence. Sabi nga hindi tayo ginawa ng Diyos na parang puppet. God gave us the freedom to choose. Pinili nung prodigal son na kunin na yung kanyang mana at ilustayin yun, magpa-happy-happy siya dyan. Binigay ng Diyos yung mana niya. Di ba? Pero, ang magandang istorya dito, yung bang pagbabalik ng isang anak, pag-repent, ay isang napakalaking bagay yun sa isang ama. Kaya yun ang nakita ko dito. There may be someone reading these words who has known a dad with an open hand or open arms or an open heart. The good news is our Lord said, I will be father to you and you shall be my sons and daughters. Actually, ngayon po, kagabi po, nung babasahin ko to, parang hindi ako satisfied. Kasi po nung isang araw, sabi nga kanina, gusto ko lang po i-testify na nung Biyernes po, magkasama po kami ni Sister Tess na bumili ng para sa fathers. At pagbalik po namin, sabi nga kailangan ang asawa, ang lalaki at ang babae, father and mother, talagang merong isang may unity, yung perfect harmony, parang maging maganda yung isang tahanan. Pag uwi ko po, medyo naidli po ako ng konti. Tapos maya-maya pagising ko, para akong umiikot. Gumaganyan ako, sabi ko, tamang-tama ka dun si Pastor Morgan. Sabi ko, Dad, bebeberte ko ako. Talagang umiikot. Kaya kung makikita nyo, medyo may after effect pa. Kumbaga sa lindor, signal. Ano ba tawag doon? May aftershock. Pero ano ano doon? Intensities. Baka mga 8, 9. Sa akin yun hindi dito, praise the Lord, hindi nangyayari dito sa atin. Talagang umiikot. Sabi ko, Dad, nagbe-vertigo ako. Kasi ako, nung naging yung nagbe-vertigo ako, na ang nangyayari, ang sabi ng doktor sa akin, wala namang seryosong sakit. Pero bibigyan daw ako ng diuretic pills na paano lalabas yung fluid sa katawan ko at kasi imbalance nga dito. Kahapon, ay nung Biyernes, kailangan umili ako. Kasi para mabawasan yung fluid sa katawan ko. Doon ko nakita yung role ng isang asawa na talagang masasabi ko na talagang I'm so blessed. Ewan ko kung blessed din si Pastor Morgan. Amen! Amen! Kasi kasi hindi na ako talagang makatayo. Padaos-dos akong gumaganon sa kama. Padaos-dos ako dahil ayoko makakita ng liwanag or ng ano. Tapos ano lang si Pastor Morgan, magdadala hindi na ako mahihiya sa inyo, nanay nyo naman ako. Magdadala ng planggana para umihi ako. Tapos maya-maya, iihi ulit ako. Yung bang ilang beses na talagang nilalabas ko kasi yun ang isa sa mga makakapag-ano din. Of course, pinag-pray ako. Una-una pinag-pray ako. Tapos ayun nga, nung pagka-pray sa akin, yun ang nangyari na. Tapos pagkatapos na nakatulog ako, may konti pa, pero talagang itinulog ko na hanggang 11 o'clock, nag-umpisa yun, mga 3 to 4 o'clock ata. Tapos nagising ako ng 11 o'clock, dumating si Agape, Pastora Agape, dahil meron silang function meron silang, ano ba tawag doon, sa opisina. Praise God na wala na. Tapos kahapon, walang ilaw, walang kuryente dito. Ang init-init. Kumbaga sa doon pa lang ako nakaka-recover. Tapos nung kahapon, nakaupo ako dyan, kausap ko Sister Jenny, nanlalambot ako, parang yung aftershock nga ng isang, yung pang-intensity 8 na vertigo na naranasan mo. Parang nanlalambot ako. Nung magpe-praise and worship kami, talagang wala ng ilaw. Talagang pay-pay dito, pay-pay doon.
habang si Pastor Aga pinag-praise and worship, nabangga ako dahil pinapaypayan ko din siya. Alam niyo, sabi nga ano man ang nararanasan natin, magbigay tayo ng papuri sa Panginoon. Mawawala yun. Lumakas ako. Talagang praise God. Tapos andito si brother Alex kasi yung nagbigay ng message kahapon, andyan siya. Talagang pinapaypayan din siya kasi mainit nga. Nakikita ko na yung pawis niya, tumatagaksak na. Pero no one can stop us. Amen. Ang saya namin kahapon. Ha? Oh yes, kumain kami sa labas. Ang ganda pa dito kasi madilim nga dito. Yeah, kumain kami sa labas. Oh, ang dami naming ulam. Dami, dalawa lang. Pero ang sarap, masaya. Ganun talaga ang isang Kristiyano kahit anong oras. Kahit anong nararanasan natin, dapat masayang tunay. Tapos kanina, pagkatapos namin mag-pray, bakit pa ganito nararamdaman ko para ako nauubos na kandila? Hindi ko sinisisi yung aking edad, nasa 72 na ako. Pero sabi ko hindi. Meron akong gagawin ngayon Meron pa gagawa si Lord sa akin ngayon. Kaya, ang ano ko doon, yung bilang asawa, doon ko nakita na talagang napaka-importante ng role ng isang asawa. Hindi lang sa mga anak, kundi sa asawa. Amen? So, ayun po, gaya din nga ng ating Diyos Ama na sinabi ko nga kanina, God didn't create us to be a puppet. God gave us the freedom to choose. So, alam niyo po, ang pagpipili ay biblical po yan. It's a gift. Amen? So, naintindihan po ba natin yung mensahe na yun? Ito po, pasensya na po kayo medyo. Kaya sabi ko nga sa mga ama, be strong for the Lord and you must be steadfast. At ang pinaka-importante doon, hindi pa huli ang lahat, na mailagay natin ang ating mga anak sa pamamaraan ng ating Panginoon. Amen? So, yun lang po. Anong oras na po? Kasi po, marami pa po tayong gagawin. Basta't ang importante, mahalin natin ang ating Ama. Ito man na hindi naging uliran sa bawat isa sa atin. Patuloy natin ipag-pray. At doon sa mga kapatiran na ang kanilang asawa ay sumakay bilang buhay at hindi naging uliran Ama sa mga anak. Patuloy lang po tayo mag-pray at darating ang time, in God's perfect time, babalik na sa iyo. Sister Paul. Ang buong church ay mananalangin para sa mga kapatiran. At sa mga may bahay naman dito, bigyan po natin ng importansya ang ating mga asawa. Let's not take them for granted. Kung ang kailangan ay talagang mahalin natin ang todo. Todo. Pero huwag pong sabihin na, kung mamahalin ako, mamahalin ko din siya. Hindi po. Mahimik. Kasi po, sabi nga sa Biblia, husband, love your wife. Love your wife. Pero, wife, submit to your husband. Praise the Lord. Happy Father's Day! Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Amen. Sasubmit na po ako. Hindi, dati pa. Amen. So, dadako na po tayo sa ating tithes and offering. Amen. So, we have box for our tithes and offering and our mission. Alam niyo naman po kung saan natin dinadala ang ating mission. Ito po ay napupunta sa